Kumusta mga Lods at welcome sa aking channel. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Chapter 30 ng Mala Solo Leveling Zombie Edition. Matapos matumba ang babae sa sahig, napaiyak na lamang siya nang makita niyang si Chong ang kanyang nabangga at paulit-ulit niyang sinabi na ayaw pa niyang mamatay. Ngunit nagtaka naman siya nang daanan lang siya ni Chong at hindi siya pinansin. Napalingon naman siya nang magsalita ang ating bida at sinabihang huwag siyang matakot. Dahil dito, agad niyang nakilala ang ating bida at napatanong kung siya ba ang bumili ng lupa. Sumagot naman ang ating bida na siya iyon at agad rin niyang namukha ng babae bilang saleswoman na nag-entertain sa kanya noon. Habang patuloy na nagsasalita ang ating bida, bigla namang sumigaw ang babae at sinabing kailangan na nilang tumakbo dahil may halimaw sa mall. Ngunit kalmado namang sinabi ng ating bida na huwag siyang mag-alala dahil pinipigilan na ito ni Chong. Dahil sa narinig, agad lumingon ang babae upang tingnan ang nangyayari at laking gulat niya nang makita niyang nakikipaglaban si Chong sa halimaw. Samantala, napatanong naman ang ating bida kay Chong kung kaya ba niyang tapatan ng mutant. Sumagot naman si Chong na susubukan niya, kaya agad niyang sinuntok ang mutant dahilan upang mapaatras ito at masaya pa ito dahil nakatagpo rin siya ng katulad niya. Agad namang gumante ng atake ang mutant, ngunit mabilis lamang itong naiwasan ni Chong. Samantala, habang patuloy sa pag-atake, napaisip naman ang mutant kung mas lalakas ba sila at mas mapapabilis ang kanilang evolution kung kakainin nila ang kapwa nila. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng pag-iisip, bigla siyang sinuntok ni Chong at natamaan ito sa mukha dahilan upang siya'y bumagsak sa sahig. At dahil dito, nagalit naman ang mutant at napasabi na may ibubuga sa kanya si Chong. Habang papatayo na ang mutant, muli naman itong sinundan ng sipa ni Chong. Ngunit mabilis itong nakailag at tumalon papunta sa kisame. At habang nasa taas, sumigaw ito ng napakalakas at napasabi na sa wakas ay magagamit na niya ang matagal na niyang naipong lakas. Nagulat naman si Chong nang biglang magbago ang tindig ng mutant. At walang ano-ano'y, bigla naman itong lumitaw sa kanyang harapan at umatake gamit ang mas mabilis na galaw, kaya't naglaban sila ng matindi. Samantala, nang mapansin ni Zhang Qi na matatalo na si Chong, agad naman siyang napatanong sa ating bida kung bakit napakalakas ng mutant. Agad namang sumagot ang ating bida na hindi na sayang ang pagpunta nila sa lugar dahil kung hahayaan nilang mabuhay ang mutant, ay maaari itong maging banta sa kanilang kuta. Kaya agad niyang kinuha ang baril mula sa kanyang special ring na ikinagulat naman ng babae at napatanong kung saan galing ang sandata. Agad namang itinutok ng ating bida ang kanyang baril sa mutant at sinabihan niya si Chong na pigilan muna ito ng saglit. Nang mapigilan na ni Chong ang mutant, agad binaril ng ating bida ang ulo nito. Ngunit hindi ito namatay at lalo pang nagalit dahil nasaktan siya sa ginawa sa kanya at nagbanta siyang papatayin at pupunitin niya ang ating bida. Nagulat naman si Chong sa tibay ng mutant dahil kahit tinamaan na ito sa ulo ay hindi pa rin ito namatay. Dahil sa tibay ng mutant, pinaulanan ito ng bala ng ating bida kaya hindi na ito nakapalag at tinamaan sa iba't ibang bahagi ng ulo at katawan dahilan upang tuluyan na itong mamatay. Pagkatapos, sinabihan naman ng ating bida si Chong na subukan niyang kainin ang mutant dahil baka mas lalo pa siyang lumakas. Bigla namang nag-notify ang system ng ating bida na nadagdagan ng 1 puntos ang task niyang palawakin ang kanyang komunidad dahil sa pagpatay sa mutant. Matapos tignan ng system, sinabi naman ng ating bida na hindi niya hahayaan na masayang ang kanilang paglalakbay, kaya't uubusin niya ang lahat ng natitirang supply sa tindahan. Dahil dito, napatanong naman ang babae kung paano nila ito mauubos, kaya agad namang ginamit ng ating bida ang kanyang special ring upang kunin ang mga supply na ikinamangha naman ng dalawa habang napatanong na lamang si Zhang Qi kung anong klaseng mahika ang ginamit ng ating bida. At pagkatapos, inutusan naman ng ating bida si Chong na mukbangin ang mga natitirang katawan bago pa ito tuluyang maging zombie. Samantala, sa labas ng kuta ng ating bida, huminto ang sasakyang sinasakyan ni Nasin at ng mga kasama niya. Agad nagmasid ang isa sa kanila gamit ang isang teleskopyo at matapos nito, tinanong siya ni Sin kung ano ang nakita niya sa kuta ng ating bida. Agad namang sumagot ang lalaki na hindi ganoon karami ang kanilang tauhan at may mga lumang armas, ngunit sinabi rin niyang
matibay ang pagkakagawa ng kanilang kuta. Napatanong naman ang nagmamaneho kung paano nila natalo sina Lin at Kai. Sumagot naman si Shin sa pag-aakalang palihim na pumasok ang grupo ng ating bida at nagpapasok ito ng napakaraming zombie sa Beechwee Mountain. Sinisi rin ni Shin sina Lin at Kai kung bakit doon pa sila nagtayo ng kuta sa isang lugar na hindi ligtas. Ngunit kahit ganoon ang nangyari sa kanyang mga kasamahan, napatawa na lamang si Shin at sinabing tila pinapaboran sila ng langit dahil binibigyan pa sila nito ng pagkain at bagong kuta. Sumang-ayon naman ang lalaki kay Shin at sinabi na napakaswerte nila. Dahil dito, muling nagtanong ang driver kung aatake na ba sila. Ngunit sumagot naman si Shin na hindi pa muna dahil uuwi muna sila upang kumuha ng mga armas at magdala ng maraming tauhan bago lumusob. Kaya't agad silang umalis sa lugar. Samantala, habang pauwi na ang ating bida kasama ang kanyang mga kasamahan, habang nag-uusap sila, bigla namang naputol ang kanilang usapan nang may mapansin ang ating bida. Kaya agad niyang sinabihan sina Zhang Qi na maghanda dahil may paparating na sasakyan. Nang mag-cruise ang kanilang mga landas, nagkatinginan naman sina Shin at ang ating bida. Kasabay nito, biglang nag-notify ang system na may bago siyang task. At dito natapos ang Chapter 30. Please like, comment and subscribe kung gusto nyo pa ng Chapter 31.